Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Ayan na, nagsisimula tayo sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at humihiling tayo ng papuri at pagbati sa huling sugo, si Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sa aking mga kapatid na lalaki at babae sa Islam, naway ang kapayapaan, kaligtasan, awa at mga pagpapala ng Allah ay sumainyo at maligayang pagdating sa isa pang yugto ng ating serye, ang mga pangalan ng Allah. Sa episode ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang Allah gamit ang tatlong pangalan ng Allah. Ngayon, kapag binigkas ko ang mga ito, makikita ninyo ang aking mga labi na gumagawa ng magkatulad na galaw at maririnig ninyo ang magkatulad na tunog, ngunit ipinapangako ko sa inyo, ang mga ito ay tatlong pangalan mula sa mga pangalan ni Allah. Ganoon kagaling ang ating Panginoon at ganoon kalalim ang wikang Arabi. Ang tatlong pangalan ay ang mga sumusunod. Al-Malik, Al-Malik. At ang pangalawa ay si Al-Malik. At ang pangatlo naman ay si Al-Malik. Ito ay si Al-Malik o kaya ay Malik. Meron ding Malik. At ang huli, Malik. Parang iisa lang ang tunog, di ba? Ngunit ang tatlong magkakahiwalay na pangalan mula sa mga pangalan ni Allah. Kapag binibilang natin ang mga pangalang ito, binibilang natin sila bilang tatlo at hindi isa dahil mayroon silang magkakaibang kahulugan. Malik, at ito ay binibigkas natin sa Surah Fatiha kapag sinasabi natin ang Waliki Yawmaladin na ang ibig sabihin ay si Malik, ang nagmamay-ari ng araw ng paghuhukom. Siya nga ang nagmamay-ari ng araw ng paghuhukom. Iyan ang kahulugan ng Maalik, ang may-ari, at siya ay isang ganap na may-ari. At nauunawaan natin ang ideya ng pagiging isang ganap na may-ari mula kay Al-Malik dahil si Al-Malik na siyang ikalawang pangalan ay nagtataglay ng kahulugan ng Maalik al-Mulk, ang may-ari ng lahat ng maaring ariin, ang may-ari ng lahat ng nasa pag-aari. Ang Diyos na may kapal ang tunay na may-ari. Siya ang nagmamay-ari sa atin at sa lahat ng meron tayo. Subhanallah, siya ang nagmamay-ari ng ating mga gawa at pananalita rin. Kaya naman tatanungin niya tayo tungkol sa lahat ng ating sinasabi at lahat ng ating ginagawa. Siya ang may-ari ng ating oras. Ganyan niya tayo tatanungin sa ating ginawa. Sa ating oras, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng ating kayamanan at dahil dito, tatanungin niya tayo kung paano natin ito nakuha o kinita at kung paano rin natin ito ginugol o ginastos. His Wanlik al-Mulki al-Malik. At ang salitang Malik na matatagpuan din sa Quran ay nangangahulugang siya ang pinakamataas at ganap na hari. Siya ang pinakahuling hari at sinasabi kong pinakahuling hari, ibig sabihin hari ng mga hari, na ang ibig sabihin si Allah ay hindi lang hari, kundi siya ang pinakahuling may-ari. Hindi lang siya ang pinakahuling may-ari, kundi siya rin ang hari na nagtuturo sa atin na sa huli si Allah subhanahu wa ta'ala ang may kontrol sa lahat. Dahil maaari kang magkaroon ng hari na may kapangyarihan, ngunit walang pagmamay-ari. At maaari kang magkaroon ng isang tao na may pagmamay-ari, ngunit wala siyang kapangyarihan. Allah subhanahu wa ta'ala ay may kapangyarihan at may pagmamay-ari. Subhanallah. At dahil dito, ang lahat ng bagay ay ibabalik sa Kanya sa araw ng Kiyama. Oo, tiyak na ibabalik sa Kanya sa araw ng Kiyama, ang araw ng paghuhukom. At sila ay dadalhin sa Kanya bilang mga pag-aari na ganap niyang pagmamay-ari. Hindi sila ang magiging mga may-ari, kundi mga pag-aari lamang. Walang sino mang hari sa buong daigdig ang magiging hari sa araw na iyon. Walang tirano sa mundo ang makakagamit ng anumang uri ng kapangyarihan sa araw na iyon. Iyon ang araw kung saan ang lahat ay magpapakumbaba sa harap ng Panginoon ng mga mundo, ang hari ng mga hari, ang nagmamay-ari ng lahat, Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinapakilala ko sa inyo si Allah gamit ang kanyang tatlong pangalan, Maalik, Malik at Melik. At ito ay dapat na magpaunlad sa atin, walang pag-aalinlangan. Ang kaalamang ito, naglalapit ito sa atin kay Allah dahil mas nakikilala natin siya. At ito ay dapat na magpaunlad sa atin. Ang takot sa kanyang parusa at paunlarin din sa ating kalooban ang tiwala at tawakul, ang lubos na pagtitiwala sa kanya sapagkat sa bandang huli, siya ang nagpapasya, sa bandang huli, siya ang nagbibigay, sa bandang huli, siya ang kumukuha, sa bandang huli, siya ang lumilikha ng lahat. Sa huli siya ang nagtatakda at anuman ang kanyang sabihin, maging at nagaganap. Subhanallah. Kaya dapat nating paunlarin ang kakayahang ito na lubos na magtiwala sa Kanya, gawin ang ating buong makakaya, ngunit lubusan pa ring umasa sa Kanya.
Ipinakikilala ko kayo kay Allah sa pamamagitan ng mga pangalang ito. Mahal ko kayong lahat alang-alang sa kapakanan ni Allah. At hanggang sa susunod, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.